Ilang LGBTQ na galit at Bossing Vic Soto, bakasyong Ingrande kasama ang kaanak. Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At idamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at TikTok account na Kaparokya TV. Salamat! So mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Lunes, June 24. At bago natin simulan ang ating online viewership ng dalawang noontime show, ay pag-usapan muna natin si Ann Cabogabol star Vice Ganda. So last Saturday, June 22, ay naganap nga ang Pride PH Festival na Love Laban to Everyone sa may Quezon City Circle. Ngunit sa di inaasang pangyayari ay hindi nakapag-perform ang main host ng It Showtime na si Vice Ganda. So, pinost niya sa kanyang IG at makikita sa kanyang Facebook account ang paghingi niya ng paumanhin sa nangyaring event. So, yun nga mga kaparokya, na pagdesisyonan ng local government ng Lungsod Quezon na ikansila ang nasabing performance ni Vice Ganda dito. And ang sikat na Bini at si Glock 9. Yun lang yung pagkakaalam ko yung ibang performer na nakansila dahil nga sa sama ng kondisyon ng panahon. So, para daw sa ikabubuti ng lahat ay napagpasyahan ng lokal na pamahalaan na ikansila ang ibang performance or performer para sa ikabubuti nga ng libo-libong mga taong nandoon. At dahil dito, ilan sa mga kasama ni Vice Ganda sa LGBTQ ay nagalit. May ilang nagsabi na next time daw ay wag nang kumuha ng sikat na performer dahil karamihan daw ay hindi naman ang event ang pinuntahan kundi yung mga sikat na personalidad tulad nga ni Vice Ganda. Well, hindi naman din natin masisisi ang mga netizen na magsabi ng ganyan dahil yung iba ay effort pa ang ginawa makapunta lang at makita ang kanilang iniidolo. At sa part naman po ng organizer ay hindi po natin masisisi din ang organizer dahil nga sa hindi inaasahang panahon dahil naka-schedule na yan mga kaparokya. So, dahil nga dyan mga kaparokya ay napagpasyahan ng organizer ng nasabing event na ikansila nga ang last, yung mga natitirang performer para lang po sa ikabubuti ng lahat. Dahil alam naman po natin na open space po ang Quezon City Circle. So most likely, mababasa ang mga taong present sa nasabing event. Of course, baka magkasakit pa kung kaya't tama naman din na ikansila na yung nasabing event. And for sure, hindi din naman gusto ng organizer at ni Vice Ganda yung nangyari. At alam natin na hinayang si Vice Ganda dahil mas gusto nitong matuloy para sa libo-libo nitong tagahanga na gustong makita at suportahan siya. Siyempre, yung lokal na pamahalaan ay hindi din isasakripisyo ang kalusugan ng mga taong nandoon. Para sa akin ay good decision din on the part of Quezon City local government. Samantala mukhang bakasyong Ingrande ang pamilya ni Bossing Vic Soto ngayong off nila sa It Bulaga. Sa hindi nakakaalam mga kaparokya, kapag araw po ng Lunes at Martes ay taped or recorded lang ang episode ng It Bulaga. Meaning hindi po sila live. At dahil dito ay nagkaroon ng time ang bossing ng bayan na si Vic Soto na magbakasyon kasama ang kanyang asawa na si Pauline Luna at mga kaanak or mga anak na si Tali at Baby Mochi. Mga kaparokya, kitang-kita na relax si Bossing habang nakaupo. At mukhang out of town or out of the country ang destination ng pamilya. At kitang-kita din na masaya ang kanyang kaanak. Batang-bata pa din tignan si Bossing sa edad na 70 dahil nag-i-enjoy na lang siya sa kanyang buhay. So mga kaparokya, happy safe trip kay Bossing Vic Soto and his family. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa It Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers at sa It Showtime naman na may 18 million followers. So as of 12:58, ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na especially for you. Samantalang ang It Bulaga naman po, sila ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay mga kapatid. So dito may kita po natin ang It Showtime ay may 11.7 thousand viewers at ang It Bulaga naman po ay may 4.4
viewers. So, ulitin po natin, as of 12:58, ang Eat Showtime ay may 11,800 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,400 live viewers. So, mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at para po sa Eat Showtime under GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 35.6 million subscribers. Samantalang sa Eat Bulaga naman po under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.86 million subscribers. So as of 12:59, ang Eat Showtime under GMA ay may 17,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 33,000 live viewers. So ulitin po natin, as of 12:59 PM, ang Eat Showtime under GMA ay may 17,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 33,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.27 million subscribers. Samantalang sa Eat Bulaga naman po, under po yan sa Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.03 million subscribers. So as of 12:59 mga kaparokya, ang Eat Showtime po ay may 79,000 or 80,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 58,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 1 PM ang Eat Showtime ay may 80,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 58,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, sa mga kaparokya, bago natin ibigay or ilabas ang total live viewership ng dalawang noontime show, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 95,000 viewers at ang Eat Showtime naman po ay 108,000 live viewers. So ulitin ko po, ang Eat Bulaga po ay nakakuha ng 95,000 live viewers at ang Eat Showtime naman po ay may 108,000 live viewers. So mga kaparokya, ito po ang total viewers nila. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:02 PM. At mamaya magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online viewership ng dalawang noontime show dito sa bansa. Magpapaalam po muna ako pansamantala. Thank you and God bless.